Kung wala kang pera, wala kang kwenta. Amen? Isang masakit na katotohanan, isang mahirap na karanasan natin palagi dito sa mundo, na kapag wala kang pera, hindi ka man nakikita. Amen? Kapag wala kang pera, binabaliwala ka. Subukan nyo man po, sabihin nyo sa pamilya nyo, wala kang pera. Di ba? Kaiinisan ka. Di ba? Pagdadabugan ka. Di ba? Unti-unti, lalayo sila sa iyo. Makikita mo kung sino talaga yung tunay na nagmamahal sa iyo. Pag wala kang pera, kung sining mananatili, kung sino yung tatanggap sa iyo, yun yung totoo, tapat, at tunay na nagmamahal sa iyo. Amen? Pero katotohanan, na pag wala tayong pera, iniiwasan tayo ng mismong pamilya at kamag-anak natin. Amen? Sabihin mo sa mga kaibigan mo, wala kang pera, anong gagawin nila? Makikita mo din ang tunay mong kaibigan. Sigurado, unti-unti iiwasan ka. Iba pag mayaman ka. Amen? Iba pag may pera ka. At sa mundong ito, ang may halaga ay yung mapera. Amen? Ang may dating ay yung may datong. Halimbawa na lang po, sa hospital, sino ba yung mga inuuna nila? Kung hindi yung mga nakakapagbayad, yung mga may pera. Amen? Sa mga bumibili ng sasakyan, pinagmimerienda pa, binibigyan pa ng pagkain, ina-assist ng mabuti. Pero sa tingin niyo po, pag pumasok ka doon sa nagtitinda na sasakyan, nagutgutin ka, butas-butas yung iyong damit, papansinin ka ba? Baka pa nga itaboy ka eh. Hindi po ba? Ang mga may pera, mabilis ang hustisya. Amen? Pag wala kang pera, kulong ka. Pag wala kang pera, patay ka. Amen? Money talks. Money can control. Money can buy you power, time, opportunity. Iba pag merong kang pera. Amen? Iba ang trato ng mga tao sa iyo pag mayaman ka. Pag alam nila, may kaya ka, niyayaya ka palagi sa kainan. Niririgaluhan ka, pinapansin ka, nakakauna ka pa nga sa pila eh. Pinagbibigyan ka, ginagalang ka. Minsan pa nga, palagi ka sinasabihan, maganda ka, gwapo ka, kahit hindi totoo. Iba ang nagagawa ng pera. Kaya nga hindi mo masisisi ang mga tao na nakikipag-unahan, nakikipagpatayan para sa pera. Amen? Kasi ganyan ang ating mundo. Tanggapin man natin, hindi. Money makes the world go around. Anong nagpapaikot sa mundo? Anong nagpapagalaw sa mga tao? Ang pera. Kaya nga, hindi natin masisisi mga tao na hinuhusgahan natin ang halaga ng ibang tao base sa pera at ari-arian nila. Kaya mahirap yung mahirap ka. It's so difficult to be poor and nobody wants to be poor. Amen? Walang tao ang gustong maging mahirap ang walang pera. Dahil pag wala kang pera at ari-arian, wala kang kwenta, wala kang magagawa, wala kang lakas, wala kang kapangyarihan. Pero ito po yung tandaan natin. Kung sa mundo, ang nakikita niyang mahalaga, yung mga mapepera, sa mata ng Diyos, kahit na ang mahirap, nakikita ng Diyos na mahalaga. Bakit mahalaga ang mahirap sa Diyos? Hindi dahil sila'y mahirap. Tandaan po natin ito. Mahalaga ang mga mahihirap at naghihirap sa Diyos. Dahil ang mga mahihirap at naghihirap, sila ang unang-unang nananalig sa Diyos. At ang mga nananalig sa Diyos, sila ang nangunguna, silang pinakamarangal sa kalangitan. Kaya po kung babalikan nyo ang kwento ni Jesus tungkol sa mayaman at dun sa mahirap, tignan nyo po, sino ang binigyan niya ng pangalan? Yung mahirap. Yung pangalan ay isang tanda ng halaga. Yung mayaman, walang pangalan sa kwento ni Jesus. Walang halaga yung mayaman sa mata ng Diyos. Bakit?
Kasi nagpakasarap lang siya. Kasi nanalig lang siya sa kanyang ari-arian. Hindi niya alam o nakalimutan niya na yung kanyang kayamanan, hindi siya maliligtas nito. Nakalimutan niya na walang kapangyarihan ang kanyang pera at kayamanan para iligtas ang kanyang kaluluwa. Pero itong si Lazaro, yung mahirap, bakit naging napakalapit niya sa Diyos pagkatapos siya namatay? Dahil dun sa kanyang paghihirap, dun sa kanyang uhaw, dun sa kanyang gutom, dun sa kanyang sakit, araw-gabi, wala siyang ibang pinaniniwalaan, wala siyang ibang pinananaligan kung hindi ang Diyos. Hindi ko po sinasabi na kamuhian natin ang pera. Dahil ang kayamanan, grasya yan sa Diyos. Ayaw din naman ng Diyos na makita tayong naghihirap Amen? Kayo po mga magulang, pag nakikita niyo po yung mga anak niyo, mukhang mga pulubi, masaya ba kayo nun o malungkot? Di ba? Tuwa ng isang magulang pag nakikita niya, yung kanyang mga anak umaasenso. Tuwa ng isang magulang na makita niya yung mga anak niya pagkatapos mag-graduate, makakapagtrabaho, makakapag-ipon, makakapagtayo ng sarili niyang bahay, mabibili niya yung gusto niyang mabili, pagkatapos nakakapagbigay pa siya. Diba? Tuwa ng isang magulang na nakikita niyang matagumpay yung kanyang anak. At natutuwa ang Diyos pag nakikita niya, tayong mga anak niya ay umayaman, umaasenso at umuunlad. Tandaan niyo po yan. Pero may higit pa na ninanais ang Diyos. Hindi lang yung tayo'y maging mayaman, pero gusto din ng Diyos na iangat natin ang ating mga kaluluwa sa Kanya. Na ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. Hinihintay din ng Diyos na maging kamuka at kawangis niya tayo. At sino ba ang Diyos? Siya'y mapagmahal. The Lord wants you to be wealthy in this world. Amen? Gusto ng Diyos na maging mayaman ka. Paano? Simple lang, magsipag ka. Nakasaad yan, nakasulat sa Biblia. Ang mga masisipag, nilalapitan ng grasya ng Diyos. Pero hindi natatapos doon yung ating kwento. Maging mayaman ka din sana sa mata ng Diyos. As you strive to be wealthy in this world, please do your best. Work hard to be the wealthiest in heaven. At paano ba maging mayaman sa mata ng Diyos? Paano ka maging marangal sa kalangitan? Kaawaan mo ang mga mahihirap. Tumulong ka, magbigay ka. Dahil mababasa po natin yan sa Proverbs. Those who are kind to the poor lends to the Lord. Beautiful. Yung mga marunong tumulong, magmalasakit sa mga mahihirap, ay parang nagpapahiram ka ng yaman sa Diyos. And the Lord rewards their action. May biyaya na pinagkakaloob ng Diyos kung maganda ang ating loob sa ating kapwa. Ang buhay natin dito sa mundo, magsumikap ka. Gawin mong maunlad, mayaman, mabunga ang buhay na ito. Pero huwag mong kalimutan, may susunod pang buhay. At yung mga naipon mo dito sa buhay, hindi mo madadala yan sa susunod na buhay. Kaya nga, habang nag-iipon ka ng kayamanan sa mundong ito, umpisahan mo din na mag-ipon ng kayamanan na hindi mananakaw, hindi mawawala, kayamanang nananatili sa langit.